Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pinakamalaking lihim ni Jenny marahil ay hindi nagsimula sa entablado, kundi sa isang lumang kasalanang matagal nang ibinaon sa katahimikan. Ang lalaking tinawag niyang ama ay may sugat na hindi kailanman ibinunyag. Halos hindi makapaniwala si Perry sa kanyang narinig. Sa isang simpleng pag-uusap ni na Amelia at Minchie, muling nabuksan ang lumang sugat. Doon nalaman ni Perry na may nangyari noon, isang kasunduan ang nabuo, isang lihim na itinago ni na Minchie at Deo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang kanyang mundo. Ayaw na niyang makarinig pa, sa takot na ang katotohanan ay tuluyang makawasak sa kanilang pamilya. Habang unti-unting nadudurog ang puso ni Perry, muling bumabangon sina Jenny at Megan mula sa trahedyang muntik nang sumira sa kanila. Ang kanilang sakit ay hindi lamang nagdala ng takot, kundi nagpatibay ng kanilang pagkakaibigan. Sapagkat minsan, ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo, kundi ng mga taong nananatili sa iyong tabi kapag sinusubok ka ng mundo. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanilang muling pagbangon. Ang karibal na grupo ni Yumi ay puno ng inggit. Para sa kanila, hindi lamang ito kompetisyon. Ito'y poot, pride, at matinding pagnanais na wasakin si Yumi. Kaya nang hamunin nila si Yumi, hindi umatras si Megan. Mariin niyang ipinahayag na hindi nila kailangang habulin ang kasikatan sapagkat mahal sila ng kanilang mga tagahanga. Ang Yumi ay hindi itinayo sa kasikatan, ingay o iskandalo, kundi sa karakter ng bawat miyembro. Napahiya ang karibal na grupo sa sagot na yon. Ngunit alam natin, kapag napahiya ang inggit, lalo itong nagiging mapanganib. Nagpatuloy sina Jenny at Megan sa kanilang programa. Kasama nila ang kaba, mga pangarap, at bigat ng nakaraan. Para kay Jenny, higit pa sa pagtatanghal ang gabing iyon. Ang konsyerto ay para sa kanyang mga magulang, para sa kanyang pamilya, para sa mga nagturo sa kanya kung paano lumaban. Ngunit bago pa man lumiwanag ang mga ilaw sa entablado, unti-unting gumapang ang dilim. Biglang nadapa si Jenny. Hindi iyon aksidente. Sinadya ng isa sa karibal na grupo na sipain siya. Isang mabilis na hampas, isang maruming taktika upang guluhin siya. Ngunit hindi pinansin ni Jenny, sapagkat sa sandaling iyon, mas mahalaga ang kanyang pangarap kaysa sa sakit ng katawan. Habang naghahanda si Jenny para sa gabing puno ng musika at saya, unti-unting gumuho ang kanyang pamilya sa ibang dako. Habang nakangiti si Jenny sa ilalim ng mga ilaw, hinarap ni na Perry at Minchie ang katotohanang matagal na nilang iniiwasan. Tinanong ni Perry si Minchie, "Totoo ba ang narinig ko? Totoo ba ang sinabi ni Amelia?" Nanlumo si Minchie. Ang kanyang mukha ay nagpakita hindi lamang ng takot, kundi ng pagsisisi, pagkagulat, at isang lihim na biglang nabunyag. Hindi niya kailanman inisip na maririnig ni Perry ang kanyang pag-uusap kay Amelia. Ang lihim na matagal na niyang ibinaon, umaasang hindi na muling babalik. Napuno ng luha ang mga mata ni Minchie. Matagal na yon, nakalimutan ko na. Ngunit may mga bagay na kahit gaano pa ibinaon, mas masakit kapag muling lumitaw. At saka tinanong ni Perry ang pinakanatatakutan ni Minchie. Kung nabuhay si Deo at pinili siya, pipiliin pa rin ba niya si Perry? Tumahimik si Minchie. Walang sagot. At minsan, ang katahimikan ang pinakamasakit na pag-amin. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Ngunit para kay Perry, bawat paghingi ng tawad ay tila isa pang kutsilyong tumatama sa kanyang dibdib. Sapagkat hindi lamang siya asawa. Siya ang lalaking tumayo bilang ama.
Tinanggap niya ang responsibilidad kay Minchi dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa obligasyon. Minahal niya si Minchi at higit sa lahat, minahal niya si Jenny, ang batang kumilala sa kanya bilang ama. Kaya tinanong ni Perry, kung malaman ni Jenny ang lahat, ano na? Hindi ito karaniwang tanong. Ito'y takot ng isang ama. Paano mo sasabihin sa anak na ang buong buhay niya ay itinayo sa bahagi sa isang kasinungalingan? Nagmakaawa si Minchi na huwag nang muling ungkatin ang nakaraan. Sinabi niyang kung malaman ni Jenny kung sino ang tunay niyang ama, hindi niya ito kakayanin. Idinagdag pa niya na kung maging publiko na si Jenny ay anak ni Deo, masisira ang kanyang imahe. Isang matalim na katotohanan, isa na maaaring gamitin ng mundo upang husgahan si Jenny. Ngunit para kay Perry, hindi imahe ang usapan, kundi pagkakakilanlan. Wala bang karapatan si Jenny na malaman ang katotohanan? O mas ligtas ba siya sa kasinungalingang bumuo ng kanyang buhay? Pinigil ni Perry ang kanyang galit. Sinubukan niyang manatiling kalmado. Sinabi niya kay Minchi, wala nang luha. Lahat ay maaaring ayusin. Ang mga salita ay maaaring maghilom. Ngunit paano mo aayusin ang isang lihim na nabuo bago pa man nagsimula ang kanilang pamilya? At habang sinusubukan nilang pigilan ang pagbagsak ng lahat, kumalat ang maling balita ni Amelia na parang apoy. Hindi na lamang ito lihim ng pamilya. Naging paksa na ito ng lahat. Nang marinig ni Dara ang balita, hindi siya nakapagpigil. Direkta niyang tinanong si Minchi, totoo ba ang lahat? Umiyak si Minchi habang sinusubukang magpaliwanag. Ngunit bawat luha ay mas nagmukhang ebidensya. Sa mga mata ni Dara, malinaw ang isang bagay. Kung totoo man, hindi ito madaling tanggapin. Sapagkat matagal na siyang nailigaw, matagal na siyang itinago sa katotohanan. Isang katotohanang dapat, sana'y nalaman niya noon pa. Ngunit ang pinakamalaking tanong, kapag nalaman ni Jenny ang lahat, sino ang una niyang sisisihin? Si Minchi, dahil itinago ang katotohanan. Si Perry, dahil nanahimik kahit siya'y nagdusa. O si Deo, ang pangalang muling bumalik mula sa nakaraan upang wasakin ang kanilang kasalukuyan. At doon, nagsimulang gumuho ang lahat. Sapagkat habang naghahanda si Jenny na umawit para sa kanyang pamilya, hindi niya alam na ang pamilya ay nakatayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Unti-unting nagliliwanag ang entablado para kay Jenny, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay tahimik na gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya ito naramdaman, hindi niya ito nalaman. Ngunit bawat hakbang na naglapit sa kanyang pangarap, ay siya ring nagbitak sa pamilyang akala niya'y buo. At iyon ang pinakamasakit, sapagkat madalas, habang abala ka sa pagtupad ng pangarap, ang mismong mga taong nagturo sa iyong mangarap ay nagsisimulang gumuho. Si Perry, bagaman sugatan, ay kumapit pa rin sa lahat. Ang kanyang mga mata ay nagbunyag ng mga peklat ng isang lalaking nagmahal ng higit pa sa inaasahan sa kanya. Wala siyang obligasyong tanggapin si Jenny bilang anak, ngunit ginawa niya. Wala siyang pangangailangang mahalin ang anak ng iba, ngunit minahal niya. Kaya nang marinig niya ang pangalan ni Deo, hindi lamang ito selos, tila ninanakaw ang buhay na kanyang itinayo. Tunay ba niyang minahal si Minchi? O palagi ba siyang nabuhay sa anino ng lalaking hindi kailanman nakalimutan ni Minchi? Hindi niya masabi ng malakas, ngunit malinaw sa kanyang tinig, sa kanyang hinga, sa kanyang pag-iwas sa mga mata ni Minchi. Si Minchi ay dinurog ng pagkakasala. Hindi siya kontrabida sa kanyang kwento, ngunit hindi rin siya inosente. May mga desisyong itinago, may mga katotohanang hindi sinabi, may mga takot na tinakpan imbes na harapin. Sa likod ng bawat luha ay may lihim, sapagkat alam niya, kung lumabas ang buong katotohanan, siya'y huhusgahan, hindi lamang bilang babae, kundi bilang ina, bilang asawa, bilang isang taong nanahimik habang lumaki si Jenny sa isang hindi kumpletong katotohanan. Si Dara ay hindi lamang nakikinig sa mga tsismis. Nasaktan siya
dahil naramdaman niyang ninakawan siya ng tiwala. Para bang sa loob ng maraming taon, sa bawat kwento, sa bawat sandali nilang magkasama, palaging may puwang na hindi niya alam. Umiyak si Minchi sa harap niya, ngunit hindi madaling lumambot si Dara. Sapagkat minsan, hindi sapat ang luha upang burahin ang pagtataksil, lalo na kung ang lihim ay kasing bigat ng pagkakakilanlan ng isang bata. Samantala, patuloy na lumalaban si Jenny sa mundo ng kasikatan. At doon, mas malinaw na lumitaw ang isa pang mukha ng drama, inggit. Hindi lamang nais ng karibal na grupo ni Yumi na talunin sila. Nais nilang wasakin ang kanilang diwa. Nais nilang maramdaman ni na Jenny at Megan na hindi sila karapat-dapat sa pagmamahal, palakpak o atensyon ng mga tao. Ngunit si Megan, sa kabila ng takot at sugat, ay tumayo bilang panangga ng grupo. Ang kanyang tinig ay may dalang katatagan. Ang kanyang mga mata ay may dalang apoy. Hindi lamang siya kaibigan ni Jenny. Sa sandaling iyon, siya ang pader na humarang sa bawat atake. At dito, naging malinaw kung bakit mahalaga ang pagkakaibigan sa mundong puno ng mga pakana. Sa showbiz, hindi lahat ng nangiti ay para sa'yo. Hindi lahat ng palakpak ay para sa'yo. At hindi lahat ng kaibigan ay mananatili sa iyong tabi kapag tumalikod ka. Ngunit sina Jenny at Megan, matapos ang mga trahedya sa kanilang buhay, ay naging mas matatag. Hindi sila perpekto. Natatakot sila, nasasaktan sila. Ngunit natutunan nila, kapag sabay kayong bumagsak, sabay din kayong dapat bumangon. Nang sipain si Jenny ng karibal na grupo, hindi siya bumagsak. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumuko. Hindi siya gumawa ng eksena upang matupad ang layunin ng mga kalaban. Sa halip, tumayo siya. At ang simpleng pagbangon na yon ay lalo siyang pinatibay sa mata ng mga manonood. Ngunit nanatiling tanong, hanggang kailan siya makakatayo kung ang susunod na hampas ay magmumula hindi sa mga kaaway, kundi sa kanyang sariling pamilya? Sapagkat ang maling balita ni Amelia ay hindi karaniwang tsismis. Isa itong sandata at ang pinakanakakatakot na kasinungalingan ay yaong may halong piraso ng katotohanan, sapagkat mas madaling paniwalaan. Mabilis kumalat ang issue. Bawat mukha ay may dalang ibang bersyon, bawat tingin ay may hatol, bawat bulong ay may lason. At kahit hindi pa lubos na alam ni Jenny ang buong katotohanan, nagsimulang magbago ang kanyang mundo. May mga matang nakatingin sa kanya ng kakaiba. May mga taong biglang natahimik kapag siya'y lumalapit. May mga ngiting tila nagtatago ng tanong. Hindi pa ito ang buong katotohanan, ngunit sapat na upang magsimula ang mga bitak. Si Perry, sa gitna ng lahat, ay sinubukang protektahan si Jenny. Ngunit paano mo po protektahan ang isang batang hindi mo dugo kung mismong katotohanan ang sumisira sa iyong tiwala? At paano niya haharapin si Minchi kung bawat tingin ay nagpapaalala ng tanong na hindi kailanman nasagot? Kung nabuhay si Deo, pipiliin mo pa rin ba ako? Nanatiling nakabitin ang tanong at madalas ang mga tanong na walang sagot ang paulit-ulit na sumisira sa relasyon. Umiyak si Minchi. Tahimik na dumudugo si Perry. Kahit durog ang kanilang mga puso, nagpatuloy si Jenny patungo sa entablado. Kasama niya ang kanyang pangarap na nais niyang tuparin para sa kanyang pamilya. Ngunit hindi niya alam na ang pangarap na yon ay malapit ng dungisan ng isang pangalan, Deo. Isang pangalang bumangon mula sa nakaraan. Isang lalaking kayang baguhin ang kanyang buong pagkakakilanlan. Isang katotohanan na, kapag narinig, maaaring hindi na niya muling matawag si Perry na ama sa parehong paraan. Ngunit ang pinakamasakit, hindi kasalanan ni Jenny. Ipinanganak siya sa mga desisyong hindi niya pinili. Siya ang batang lalaban sa entablado, habang ang mga nakatatanda sa paligid niya ay nilulunod ng kanilang mga lihim. Kung ikaw si Jenny, mapapatawad mo ba ang ina na nagsinungaling upang protektahan ka? O mas masakit bang malaman na ang buong buhay mo ay nakatayo sa kalahating katotohanan?
At habang lumalakas ang ingay ng tao, ang lihim na matagal nang ibinaon sa dilim ay malapit nang lumabas sa liwanag. Para kay Jenny, ang entablado ay simbolo ng kanyang pangarap. Dito siya umaawit, dito siya lumalaban, dito siya minamahal ng kanyang mga tagahanga. Ngunit ngayon, ang parehong entablado ay maaring maging lugar ng kanyang unang pagbagsak, sapagkat habang mas tumataas ang kanyang pangalan, lalo ring lumalakas ang pagnanais ng iba na hilahin siya pababa. Ang karibal na grupo, si Amelia, ang maling balita, si Minchi, at ang lumang lihim ni Deo, lahat ay magkakahiwalay na apoy. Ngunit kapag nagsama-sama, maaari nilang sunugin ang buong buhay ni Jenny. At iyon ang pinakanatatakutan ni Perry. Hindi lamang iniisip ni Perry ang sariling sakit, ni hindi lamang ang pagtataksil ni Minchi. Ang una niyang iniisip ay si Jenny, sapagkat siya ay ama, hindi sa dugo kundi sa puso. Madalas, ang lalaking piniling maging ama ay nagmamahal ng mas malalim kaysa sa lalaking naging ama dahil sa pagkakataon. Nang sabihin ni Minchi na masisira ang imahe ni Jenny kung malaman ng lahat na anak siya ni Deo, mabigat ang katotohanan sa kanyang mga salita. Hindi ikinahiya ni Perry si Jenny, ngunit alam niyang kayang maging malupit ng mundo. Sa harap ng kamera, kahit ang pinakamaliit na peklat ay sapat na upang husgahan. Sa social media, isang maling kwento ay maaring gawing kontrabida ang isang tao. At sa showbiz, ang mga lihim ng pamilya ay maaring gawing headline ng mga taong walang pakialam sa sugat. Kaya nais ni Minchi itago ang katotohanan. Ngunit tunay bang proteksyon yon o takot? Nanahimik ba siya dahil sa pagmamahal kay Jenny o upang protektahan ang imahe ng pamilya? Gaano man sinubukan ni Perry na manatiling kalmado, hindi na maitago ang kanyang pagkabasag. Bawat salita ay may kasamang luha at poot. Nais niyang sumigaw, magparatang, magtanong kung ilang taon na ba siyang nabuhay sa anino ni Deo. Ngunit pinigilan niya ang sarili, sapagkat kung siya'y bumigay, sino ang hahawak kay Jenny? Iyon ang pinakamalaking sakripisyo ni Perry. Hindi siya perpektong lalaki. Siya'y nasaktan, nagselos, nagduda. Ngunit sa gitna ng lahat, pinili niyang maging ama kaysa sa sugatang asawa. Iyon ang kanyang tahimik, ngunit pinakamalalim na sakit. Si Dara man ay sugatan sa katotohanang marahil ay itinago sa kanya. Hindi madaling tanggapin na ang pinakamalalapit na tao ay hindi ibinunyag ang lahat. Umiyak si Minchi, nangangakong magbibigay ng paliwanag, ngunit malamig ang mukha ni Dara, sapagkat may mga paliwanag na dumarating ng huli. At kapag huli na, kahit totoo, masakit pa rin. Mabilis kumalat ang isyu. Bawat mukha ay may dalang ibang bersyon, bawat tingin ay may hatol, bawat bulong ay may lason. At kahit hindi pa lubos na alam ni Jenny ang buong katotohanan, nagsimulang magbago ang kanyang mundo. May mga matang nakatingin sa kanya ng kakaiba. May mga taong biglang natahimik kapag siya'y lumalapit. May mga ngiting tila nagtatago ng tanong. Hindi pa ito ang buong katotohanan, ngunit sapat na upang magsimula ang mga bitak. Si Perry, sa gitna ng lahat, ay sinubukang protektahan si Jenny. Ngunit paano mo po protektahan ang isang batang hindi mo dugo kung mismong katotohanan ang sumisira sa iyong tiwala? At paano niya haharapin si Minchi kung bawat tingin ay nagpapaalala ng tanong na hindi kailanman nasagot? Kung nabuhay si Deo, pipiliin mo pa rin ba ako? Nanatiling nakabitin ang tanong, at madalas ang mga tanong na walang sagot ang paulit-ulit na sumisira sa relasyon. Umiyak si Minchi, tahimik na dumudugo si Perry. Kahit durog ang kanilang mga puso, nagpatuloy si Jenny patungo sa entablado. Kasama niya ang kanyang pangarap na nais niyang tuparin para sa kanyang pamilya. Ngunit hindi niya alam na ang pangarap na yon ay malapit ng dungisan ng isang pangalan. Deo, isang pangalang bumangon mula sa nakaraan. Isang lalaking kayang baguhin ang kanyang buong pagkakakilanlan. Isang katotohanan na
Kapag narinig, maaaring hindi na niya muling matawag si Perry na ama sa parehong paraan. Ngunit ang pinakamasakit, hindi kasalanan ni Jenny. Ipinanganak siya sa mga desisyong hindi niya pinili. Siya ang batang lalaban sa entablado, habang ang mga nakatatanda sa paligid niya ay nilulunod ng kanilang mga lihim. Kung ikaw si Jenny, mapapatawad mo ba ang ina na nagsinungaling upang protektahan ka? O mas masakit bang malaman na ang buong buhay mo ay nakatayo sa kalahating katotohanan? At habang lumalakas ang ingay ng tao, ang lihim na matagal nang ibinaon sa dilim ay malapit nang lumabas sa liwanag. Para kay Jenny, ang entablado ay simbolo ng kanyang pangarap. Dito siya umaawit, dito siya lumalaban, dito siya minamahal ng kanyang mga tagahanga. Ngunit ngayon, ang parehong entablado ay maaring maging lugar ng kanyang unang pagbagsak, sapagkat habang mas tumataas ang kanyang pangalan, lalo ring lumalakas ang pagnanais ng iba na hilahin siya pababa. Ang karibal na grupo, si Amelia, ang maling balita, si Minchie, at ang lumang lihim ni Deo, lahat ay magkakahiwalay na apoy. Ngunit kapag nagsama-sama, maaari nilang sunugin ang buong buhay ni Jenny. At iyon ang pinakanatatakutan ni Perry. Hindi lamang iniisip ni Perry ang sariling sakit, ni hindi lamang ang pagtataksil ni Minchie. Ang una niyang iniisip ay si Jenny, sapagkat siya ay ama, hindi sa dugo kundi sa puso. Madalas, ang lalaking piniling maging ama ay nagmamahal ng mas malalim kaysa sa lalaking naging ama dahil sa pagkakataon. Nang sabihin ni Minchie na masisira ang imahe ni Jenny, kung malaman ng lahat na anak siya ni Deo, mabigat ang katotohanan sa kanyang mga salita. Hindi ikinahiya ni Perry si Jenny, ngunit alam niyang kayang maging malupit ng mundo. Sa harap ng kamera, kahit ang pinakamaliit na peklat ay sapat na upang husgahan. Sa social media, isang maling kwento ay maaring gawing kontrabida ang isang tao. At sa showbiz, ang mga lihim ng pamilya ay maaring gawing headline ng mga taong walang pakialam sa sugat. Kaya nais ni Minchie itago ang katotohanan. Ngunit tunay bang proteksyon niyon o takot? Nanahimik ba siya dahil sa pagmamahal kay Jenny o upang protektahan ang imahe ng pamilya? Gaano man sinubukan ni Perry na manatiling kalmado, hindi na maitago ang kanyang pagkabasag. Bawat salita ay may kasamang luha at puot. Nais niyang sumigaw, magparatang, magtanong kung ilang taon na ba siyang nabuhay sa anino ni Deo. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Sapagkat kung siya'y bumigay, sino ang hahawak kay Jenny? Iyon ang pinakamalaking sakripisyo ni Perry. Hindi siya perpektong lalaki. Siya'y nasaktan, nagselos, nagduda. Ngunit sa gitna ng lahat, pinili niyang maging ama kaysa sa sugatang asawa. Iyon ang kanyang tahimik, ngunit pinakamalalim na sakit. Si Dara man ay sugatan sa katotohanang marahil ay itinago sa kanya. Hindi madaling tanggapin na ang pinakamalalapit na tao ay hindi ibinunyag ang lahat. Umiyak si Minchie, nangangakong magbibigay ng paliwanag. Ngunit malamig ang mukha ni Dara, sapagkat may mga paliwanag na dumarating ng huli. At kapag huli na, kahit totoo, masakit pa rin. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.